Malalim na napabuntong hininga si Nox nang lumapag ang eroplanong sinasakyan. Sa sandaling nag-anunsyo ang piloto na maaari na siyang bumaba. Malaki ang hakbang na naglakad siya palabas ng kanyang pribadong eroplano. Tiningnan niya ang pilotong si Giovanni, nakakalabas lang din. Magkasalubong ang kilay nito na halatang inaantok pa. Kanina ay maaga niya ito inistorbo para paliparin ang private plane niya. "That's your fucking car." Tinuro nito ang papalapit na Bugatti Veyron. Nang huminto ito, lumabas mula roon si Keith na nakasuot ng salamin. "What are you doing here?" Nagtataka na tanong niya rito. Hindi niya alam na nandito rin pala si Keith. Ang akala niya ay nasa Hong Kong pa ito. Keith took off his glasses and smirked. "Nagpapahangin lang. Nakakamiss ang hangin ng Pilipinas. Napag-alaman kong pupunta ka rin pala rito, so I decided to visit. And you? Why are you here?" "Akala ko ba wala ka ng balak na bumalik sa Pilipinas matapos hindi ba sumumpa ka na sa amin na kahit kailan na hindi ka nababalik sa bansang to?" Iniwas ni Nox ang tingin. "Business?" "Business o dahil sa dadalo ka sa libing ng ex-fiancé mo?" "Stop it, Keith." Saway naman ni Giovanni sa kaibigan. "Here's your key." Ibinato nito sa kanyang susi na sasakyan na mabilis niya namang nasalo gamit ang isang kamay habang ang isa niyang kamay ay nasa kanyang buhok pa. Bumaling si Keith kay Giovanni na antok pa rin. "Hatid mo nga ako pa Maldives. Pare bro, sawa na ako magpahangin." Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! "Nor, I'm still sleepy. Go ask one of my pilots instead." Giovanni in an Aussie accent. "Come on, Parebro. I want you. You know I don't trust other pilots, right?" Keith pouted. "As if I care. Do you know that this asshole disturbed my sleep?" Giovanni pointed his finger accusingly at him. "I haven't been able to sleep for long because of a fucking business trip. I only had that chance last night, but so fucking early in the morning, this son of a disturbs my sleep dahil sa gusto niya na makita ang ex niya bago ihatid sa huling hantungan. I am so sleep deprived. I feel like I would die so early." Nox just chuckled at his best friend who walked away. Ganon din si Keith. "So tama ang hinala ko. Kaya ka bumalik ng bansa para dumalo sa libing ng ex-fiancé mo." "Oo na. Gagawin ko lang yon dahil malapit din sa akin ang pamilya niya. Gusto kitang samahan dahil alam ko na baka hindi ka na naman makapagtimpe sa oras na makita mo ang boyfriend ni Lovely doon. Pero may kailangan pa akong asikasuhin eh." "Don't worry, wala akong gagawin sa libing ni Lovely. Pupunta lang ako ron para makita siya at makapagpasalamat sa kanya bago siya ihatid sa huling hantungan." Huminga ng malalim si Keith. "O sige, aasahan ko yung sinabi mo ha. Paalam Parebro." Paalam ni Keith sa kanya sabay tapik ng kanyang balikat bago ito sumunod kay Giovanni. Napailing na lamang siya bago lumapit na rin sa kanyang sasakyan. Pinaandar niya ito patungo sa bahay niya na matagal nang hindi niya nakikita. Ilang taon din kasi mula nung huli siyang umuwi sa bansang ito. Ang buong akala nga ni Nox ay hindi na siya babalik dito dahil nga sa iyon ang sinumpa niya bago siya umalis noon. Pero sadyang may mga pangyayari lang talaga sa mundo ang hindi niya inaasahan. Huminga ng malalim si Nox ang sandaling makapasok siya sa loob ng bahay niya. Ang bahay kung saan bumuo siya ng pangarap kasama ang fiancé niya noon na si Lovely. Nagkataon na sa bahay din na ito na huli ni Nox ang dating fiancé na may katalik na ibang lalaki. "Mabuti naman iho at nagbalik ka na." Masayang bati sa kanya ni Manang Flor. Ngumiti naman si Nox kay Manang at saka nagmano. "Masaya po ako makita ulit kayo, Manang." "Masaya rin ako, iho. Ilang taon din tayong hindi nagkita. Ang buong akala ko nga noon ay hindi na ulit tayo magkikita." Ang matandang ito ay ang dati pa nilang kasambahay ni Lovely noon. Sobrang tagal din na nanilbihan nito sa kanila.
Noong umalis si Nox ay naiwan si Manang Flor kasama si Lovely at nanilbihan ito sa kanila. Siya nga pala, kumain ka na ba? May niluto ako. Kung gutom ka na, sabihin mo lang sa akin para makapaghanda na ako na makakain mo. Ay hindi na po, busog pa naman po ako. Kumain ako kanina habang nasa biyahe. Magpapahinga na lang po siguro ako. Tumango ang matanda. Gusto mo bang samahan pa kita papunta sa magiging silid mo? Ay hindi na po, Manang. Tanda ko naman po ang pasikot-sikot sa bahay na to. May malungkot naman sa mga mata ni Manang Flor na pinagmasdan niya ito na maglakad paakyat sa hagdan. Habang may mabigat naman na nararamdaman si Nox sa dibdib niya habang ginagala niya ang kanyang mga mata sa bahay. Kahit ilang taon na nagdaan ay tandang-tanda niya pa rin ang lahat sa bahay na ito. Lahat ng sulok ay kabisado niya pa rin. Lahat na nga siguro ng sulok ng bahay ay naaalala niya si Lovely dahil ang bagay din na ito ang dream house nilang dalawa noon. Noong ipagawa nga ni Nox ang bahay ay sumusumpa siya na pupunuin nila ng mga masasayang alaala at halakhak ng mga masasayang bata ang bahay na ito. Ngunit wala pa ni isa sa mga pangarap niyang natupad. Ang bahay lamang ang nabuo ngunit hindi ang mga pangarap nila dahil sa Lovely mismo ang bumasag sa sinumpaan nila. Noong araw na bumalik siya sa France dahil iyon ang gusto ng kanyang ama na si Duke, ay nagdala si Lovely ng lalaki sa tahanan nila. At hindi alam ng dalawa ay umuwi pala si Nox sa Pilipinas ng mas maaga kesa sa kanyang inaasahan dahil ayaw niya nga na iwan ang fiancé niya kaya naman huling-huli niya sa akto ang dalawa na nagtatalik. Noong unang beses na nahuli niya si Lovely ay pinatawad niya ito dahil nga mahal niya ang babae. Pero sa pangalawang beses na nahuli naman niya ito, ay tinapos niya na ang lahat sa kanila. Noong umalis siya ng bansa at bumalik sa France para doon makapag-isip-isip, ay nalaman niya na si Lovely at ang kabit nitong si Andrew ang nakatira sa bahay na ito. Mabait si Nox at mahal niya pa noon si Lovely kaya hinayaan niya lang dalawa. Inisip niya na lang na yun ang magpapasaya kay Lovely kaya hindi siya pwedeng makialam. At isa pa, kahit pera niyang pinagawa sa bahay ay kasama niya rin naman si Lovely sa pagplano sa kung ano magiging style ng bahay kaya kahit papaano ay may ambag din naman si Lovely. Anak, sigurado ko ba talaga na riyan ka pansamantalang matutulog sa bahay na yan? Mula sa kabilang linya ay nag-aalala na nagtanong sa kanyang stepmother niyang si Sam na mula nang magkamuwang siya sa mundo ay ito na ang tinuring niyang ina. Yes, Mom. Tugon naman ni Nox. Ayos na po ako rito. Hindi yun na po ako kailangang mag-alala sa akin ni Dad. Isang half Filipina si Sam kaya nakakaintindi at nakakapagsalita ito ng wikang Filipino. Ang kanyang ama lamang ang hindi gaanong bihasa sa lingwahe. Si Nox ay bihasa rin sa Tagalog dahil sa mami niya at dahil na rin sa matagal din na tumira siya sa Pilipinas. Gusto mo ba na bilhan ka na lang namin ng penthouse riyan? Hindi na po, Mom. Sayang lang po at kung bibilhan niyo po ako, sayang din naman po ang bahay na to kung hindi matitirahan. Naliguro pa ang mommy niya kung talagang ayos lang sa kanyang tumira sa bahay na ito at sinabi naman ni Nox na ayos lang yun sa kanya. Wala na rin nagawa ang mommy niya kundi ang hayaan siya. Isang guest room ang inukupan ni Nox. Hindi niya ginamit ang master's bedroom dahil batid niya na ang silid na yon ang siyang naging silid ni Lovely at ni Andrew nung nasa bahay pa niya ito nakatira ang dalawa. Dahil sa hindi makatulog si Nox ay umalis muna siya ng bahay at dumiretso sa isang club para lunurin ang sarili sa alak. Aminin ni Nox na sa haba ng panahon na nagdaan ay nawala na rin naman ng sakit dahil sa ginawa sa kanya ni Lovely noon. Ang totoo nga niya ay napatawad niya na rin ito. Maging ang pagmamahal niya para kay Lovely ay nawala na rin. Ilang taon na rin naman kasi nagdaan mula nang lokohin siya nito. But yes, he still felt betrayed. Dahil ang lalaki na pinagpalit sa kanya ni Lovely ay walang iba kundi ang taong tinuring niya na rin na kapatid. Ang kaibigan na nakilala niya noong walang-wala pa ito. Ang lalaki na si Nox mismo ang nagpaaral. At sa kabila ng lahat ng nagawa niya, sa kabila ng naging tulong niya sa kanila, ay nagawa pa rin nila na pagtaksilan siya. Hindi man lamang sila humingi ng tawad sa kanya noon. Hinayaan lang nila na lumunin siya ng galit. They didn't even feel bad for what they did to him. At doon ang gagaling si Nox. Kahit sabihin niya man na nawala ng sakit sa kanya, ang galit ay naroon pa rin dahil sinira nilang tiwala niya. Pinagmukha nila siyang tanga.
Kung siguro lang ay humingi sila ng tawad sa kanya. Kung siguro lang ay sabihin nila na nagsisisi na sila sa ginawa nila sa kanya noon. Baka ay magiging maayos pa sila. Inubos ni Nox ang laman na alak ng baso niya bago nag-order pa ng panibago. Samantalang sa kabilang table naman ay inuubos naman ng isang babae ang napakaraming alak na in-order nito. Mag-isa lamang ito at hindi na rin alam ni Halina kung ilang bote na ng alak ang naubos niya. Kaya ngayon ay naglalasing si Halina dahil nagagalit siya sa kanyang sarili. Napakalaki ng tiwala ng boss niya sa kanya. Ngunit pumalpak lang siya sa misyon niya. May namatay pa ng dahil sa nangyari. Isang inosenteng buhay ang nadawit dahil sa naging kapabayaan niya. At ngayon ang ranggo na matagal niya nang pinaghirapan. Ang ranggo na matagal niya nang inalagaan ay maaaring mawala sa kanya sa isang iglap lamang. Malas talaga. Inis na sambit ni Halina sa sarili. Kung bakit mo naman kasi nakatakas pa sa akin ang gagong yon? Napasabunot si Halina sa sariling buhok sabay hinga ng malalim. Ginawa niya naman ang lahat sa abot ng kanyang makakaya, ngunit sadyang masyadong malakas ang grupo ng lalaking yon at nagawa ng matakasan siya. Bukod pa roon na hindi rin naman sadya na may madawit na isang buhay. Buisit! Ang tanga-tanga mo talaga kahit kailan, Halina. Hindi naman alintana ni Halina ang ingay ng paligid at panay inom lang siya. Baka sakaling maibsan ng alak ang galit at disappointment na nararamdaman niya para sa kanyang sarili. Hindi rin pinansin ang sunod-sunod na tawag sa kanya ni Agent Black na ngayon ay wala siyang gustong makausap ni isa sa kanila. Pakiramdam niya rin kasi ay sobrang disappointed sa kanya ng kanyang partner dahil sa nangyari. Hindi na bilang ni Halina kung ilang bote ng alak na naubos niya ng gabing yon. Hindi niya rin halos na malaya ng mga kilos niya. Ni hindi niya alam kung paano nauwi ang lahat sa ganito. Kung paano niya nahanap ang kanyang sarili na kasama sa isang silid ang isang lalaki at isang mainit na halik ang kanilang pinagsasaluhan. Ang huli lamang na natatandaan ni Halina ay pumunta siya sa smoking area para sana magsindi ng yosi. Pero nagkataon na naroon din ang lalaki hanggang sa nahanap na lang nila ang kanilang mga sarili na nasa iisang kwarto. Hindi naman ganong kalasing si Halina. Oo nga't marami rin siyang nainom ngunit alam niya pa naman kung ano nangyari ngayon. At alam niya rin kung ano ang dapat niyang gawin sa ganitong sitwasyon. Dapat niyang itulak ang estranghero na hinahalikan ng leeg niya pababa sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya magawang itulak ito. Masyado siyang nalulunod sa mga mainit itong halik at haplos ng kanyang katawan. Nakakapanghina ang bawat dampi ng malaki at magaspang nitong palad sa kanyang katawan. Hindi siya makapag-isip ng tama. At wala na rin pakialam si Halina kung ano pang mangyayari sa kanyang kinabukasan. Kung magsisisi man siya sa ngayon ay hahayaan niya na lang kanyang sarili na malunod sa mga haplos nito. At nang gabi na nga na iyon ay binigay ni Halina ang kanyang sarili sa lalaking hindi niya pa kilala. Walang pag-alinlangan na hinayaan niya ito na paulit-ulit siyang angkinin. Kinabukasan ay saka lamang nakapag-isip-isip si Halina at napagtanto kung anong ginawa niya. Tiningnan niya ang estranghero sa tabi niya at napatampal naman sa sariling noo nang makita niya ang mga love bites sa leeg nito na siya namang may gawa kagabi. She was so wild last night. Kahit pa yon ang first time niya at ang estranghero na itong nakakuha sa pagkababae niya. She was surprisingly wild last night na para bang sanay na siya na gawin yon. She could still picture herself riding this stranger and moaning underneath him. Nag-init ang buong mukha ni Halina dahil sa iniisip niya at agad na nga siya na bumaba sa kama. Kahit hirap na hirap paglakad dahil masakit ang ibabang bahagi ng kanyang katawan na para bang inararo siya ay pinilit niya ang sarili na makakilos na mabilis at makaalis sa silid kung saan naganap ang lahat bago pa man magising ang estranghero sa kama. Hindi niya na kailangang malaman kung anong pangalan ng lalaki na yon o kung anumang klase man ng tao ang nakakuha sa pagkababae niya. At mas lalong hindi na rin kailangan na makilala siya ng lalaki na yon dahil sigurado naman siya na hindi na ulit mauulit ang nangyari sa kanya. It's just for one time. A mere one night stand na hindi niya kailangan paglaanan ng oras at pag-iisip. Fuck, you're just so stupid, Halina. Inis na sabi niya sa sarili habang nagmamaneho. Kakasabi niya pa lang sa kanyang sarili kanina na hindi niya na kailangan na isipin ang nangyari sa kanila ng estranghero kagabi. Ngunit sadyang hindi talaga yon mawala sa isip niya. Kahit anong gawin niya, ay patuloy na bumabalik ang lahat.
Nakikita niyo pang gwapong mukha ng estranghero na nakaawang ang labi. Oo nga, taaminin na Halina na isa nga talaga yon, magandang view. Pero kapag naaalala niya yon, ay para bang sinusunod ang mukha niya. At para bang nararamdaman niya na naman ang haplos nito sa kanyang katawan. Ano nangyari yan sa leeg mo? Nagtataka na tanong ni Black sa kanya. Iniabot ni Halina ang kanyang leeg at hindi niya pa man nakikita kung anong tinutukoy nito, ay alam niya na kaagad kung ano yon dahil sa may nararamdaman siyang hapdi ngayon. Wala to. Tugon niya at nilagpasan na si Black para lumapit sa eroplano na sasakyan nila patungo sa Italy. Sino may gawa niyan, ha? Nanunudyo pa ang tono ng boses ng malokong si Black. May boyfriend ka na pala, partner. Hindi mo malang sinabi sa akin, ha? Naghanap din sana ako na magiging girlfriend para hindi ako naiinggit sa'yo. Manahimik ka nga, Black. Tumakbo papunta sa tabi niya si Black sabay umakbay sa kanya. Ang akala ko pa naman ay naglasing ka kagabi dahil hindi mo sinasagot ang tawag ko. Nag-alala pa tuloy ako sa'yo. Nagsasaya ka lang pala kasamang boyfriend mo. Inis na inis naman si Halina sa pagkakaakbay nito sa kanya. Tigilan mo ako, Black. Wala akong boyfriend. Sus, wala raw. Pero punong-puno na chikinini yung leeg mo. Panay ang pang-aasar at panunodyo sa kanya ni Black kahit pa hanggang nasa eroplano na sila. Kahit habang nagde-discuss sila para sa kanilang magiging misyon, ay wala pa rin itong tigil sa kakapainit ng ulo niya. At sa totoo lang ay naiinis na si Halina dahil sa bawat puna nito sa kanyang leeg ay naaalala ni Halina kung anong mga nangyari kagabi na dahilan para mag-init ng sobrang pisngi niya. Pagdating nga nila sa Italy ay dumiretso sila sa hotel na sinasabi sa kanila ng boss nila. When they arrived at the hotel, the receptionist asked for their name. After informing them of the necessary information they needed, they gave Black the key card at ngayon ay nakatayo na sila sa tapat ng silid. Pagpasok nila sa loob, ay tinapon ni Black ang key card sa king-sized bed. Bago nito ay binagsak ang sarili sa malambot na kama. Not that bad, he mused. Ginala rin ni Halina ang kanyang mata sa loob ng silid. Maganda nga yun at may mga petals pa na nakaform na heart sa king-sized bed na sinira na ni Black. Ang alam kasi ng may-ari ng hotel ay mag-honeymoon sila ni Black sa hotel na ito, kaya todo gawa sila ng pakulo. Ngunit ang hindi nila alam ay gawa-gawa lang nila yon at ang totoo nilang sadya ay para sa isagawang misyon nila. Lumapit si Halina sa floor-to-ceiling window at tumingin sa labas. They had a direct view of a warehouse from their room. Ang boss nila mismo ang pumili sa room na ito dahil sa dahilan na yon. That warehouse happened to be their mission as well. Ang sabi sa kanila ng boss nila ay kailangan nila na pagguhuin ang warehouse na yon. Reliable reports had confirmed the warehouse's involvement in unlawful activities, leading to the owners to swiftly abandon it once they discovered that the government had caught wind of their operations. Unfortunately, he wouldn't face much difficulty dealing with that. Being located in a secluded area, this place provides a convenient hideout for illicit activities conducted within the warehouse, including illegal drug manufacturing and various other unlawful practices. They have been closely monitoring this warehouse for a long time, but they have been unable to gather any significant additional information due to the indications of high-level connections with the government. Mamaya na yan, maaga pa para sa misyon na yan, sabi pa sa kanya ni Black, na nakahikab pa. Magpahinga ka na muna. Alam ko namang sobrang pagod ka dahil sa ginawa niyo ng boyfriend mo kagabi. Umira pa si Halina dahil may pagkamaloko na naman ang tono ng boses nito. Ikaw? Wala ka pa bang balak na gawin ang misyon na pinapagawa sa'yo? Mamaya na, inaantok pa ako. Magkaibang misyon ang kailangan nila matapos ngayong araw. Si Black ay kailangan naman nakaw ang information at records, habang siya naman ang magpapapagsak sa nasabing warehouse. Hinayaan na lang ni Halina na magpahinga muna si Black at nag-isip siya na maaari niyang gawin para maisakatuparan niya ang misyon niya. Paglipas ng ilang oras ay nagpaalam na rin si Black na aalis para gawin na rin ang misyon. Naiwan siyang mag-isa. Maya-maya pa ay naglakad ulit siya palapit sa floor-to-ceiling window habang may hawak na telescope.
She used it to closely monitor the warehouse, meticulously scanning its surroundings. Through the lens, he spotted several men patrolling around the premises. It was highly likely that they were connected to the group that had previously utilized the warehouse. Akala ko ba lumayas na kayo riyan? Bakit pa kayo bumalik? Sabi ni Helena sa sarili. Papahirapan niyo pa ako Maliban sa mga lalaki nagpapatrol sa warehouse, wala naman na siyang ibang kahinahinala na napansin pa. Nag-monitor pa siya ng ilan pang minuto para masigurado na wala nga siyang nakakaligtaan sa paligid dahil alam niya na isang pagkakamali lang ay maaari na naman siyang pumalpak. Matapos niyang masigurado na ang mga nagpapatrol lang talaga ang kahinahinala. Lumapit siya sa kama at kinuha ang laptop bago nagtipan ng report para sa boss niya. After she submitted the report, she lay down on her bed and fell asleep. Nang sumapit ang gabi, dumating sa hotel room niya ang isa sa mga tauhan ng boss niya para ibigay naman sa kanya mga kailangan niya para sa kanyang misyon. Nang makuha niya ang kanyang mga kailangan ay agad niya sinagawa ang misyon para matapos na at makahingi na siya ng tawad sa boss niya dahil sa pagpalpak niya. Sakay ng kanyang Ducati ay lumapit siya sa warehouse. She sneaked inside while the patrol were busy smoking and nobody noticed her. Then she planted the bombs inside the warehouse so she could demolish it without a problem. And after doing that, she left the warehouse quietly, like nothing happened. Galing mo talaga, partner. Proud pa na sabi sa kanya ni Black pagkabalik niya sa hotel room nila. Kanina pa pala ito nakabalik at pinapanood lang nito mula sa telescope kung paano niya pinaguho ang warehouse kanina. Hindi ito pinansin ni Helena. Binato niya lang ang dala niyang bag sa sofa bago lumapit sa kama at binagsak ang kanyang sarili doon. Pinagmasdan naman siya ni Black bago muling tumingin sa telescope para makita kung ano ang nangyari sa warehouse. Kapag kuwan ay lumapit ito sa sofa at doon na upo. Ano nang plano mo ngayon, Agent Lina? Tanong sa kanya ni Black. Magtitake ka ba muna ng break? Hindi ko gagawin yan. Ngunit hindi ba yan ang gusto ng iyong ama na gawin mo? Wala akong balak na sundin ang ama ko kung ano mang gusto niya. Hindi ako magtitake ng break dahil sa nangyari. Kung gagawin ko yun ay para ko ring inaako na naging mahina na nga ako at hindi na nila ako maaaring pagkatiwalaan sa mga malalaking misyon. Ang kanyang ama ang boss nila at ang nais nga ng kanyang ama ay mag-break muna siya mula sa trabaho dahil sa nangyari doon sa hawak niya na misyon na kung saan ay pumalpak siya. Ngunit walang balak si Helena na sundin kung ano ang gusto ng kanyang ama. Gagawin niya ang lahat para manatili siya sa kanyang posisyon at muli niya makuha ang tiwala ng kanyang ama na matagal niya ring pinagtrabahuan. Nag-aalala ako sa'yo. Alam ko na apektado ka rin sa nangyari. Siguro tama na rin naman ng iyong ama na mag-break ka na muna sa trabaho na ito. Hindi ko gagawin yan, Black. You know me. At alam ko na alam mo rin kung gaano ko kamahal ang trabaho natin at ang posisyon ko ngayon. Nang sandali makabalik na nga si Helena sa Pilipinas, ay agad niyang tinungo ang opisina ng kanyang ama para makausap ito na bigyan siya ng isa pang pagkakataon at lahat ng paraan ay gagawin niya para muli niya makuha ang tiwala ng mga lower rank sa kanya. Hindi mo kailangan sa ngayon na muling umako ng isa pang misyon matapos ang mga nangyari noon. Kaya kong mag-handle ng isa pang misyon ngayon, boss. Hindi po ako mahina. Sing lakas pa rin po ako ng dati at gagawin ko ang lahat para mapatunayan ulit yon. Bigyan niyo lang po ako ng isa pang misyon. Isang misyon lang, Dad. Gagawin kong lahat para lang makuha ulit ang tiwala niyo at ang iba pa miyembro ng ating organization. Huminga ng malalim ang kanyang boss nang makita na sobrang nga niyang seryoso sa nais niya na mangyari. Kilalang kilala siya ng kanyang boss dahil siya lang naman ang nag-iisa nitong anak. At mula bata pa ay malapit na talaga si Helena sa kanyang ama. Kaya nga, ang yapak nitong sinunod niya at pumasok siya bilang isang government special agent force kung saan ang kanyang amang si Sander ang namamahala. Sige, bibigyan kita ng misyon. Pero, kailangan mo na magpanggap na isang lalaki dito dahil mga lalaki lamang ang gusto ng boss na maging bodyguard niya. May ideya na kaagad si Helena kung anong magiging misyon niya. Batid niya rin na hindi yung ganoong kahirap pero ayos lang sa kanya dahil mahalaga ay pinagkakatiwalaan pa rin siya ng kanyang boss.
Ang akala kasi niya ay ang misyon nila ni Black sa Italy ang huli niyang magiging misyon. Your mission is to protect the youngest of Duke Percival de Vicenzo, si Knox de Vicenzo. Matapos niya malaman kung anong misyon niya, ay agad na nag-research siya patungkol sa lalaki na kailangan niya raw nabantayan. At talagang nabitawan ni Halina ang cellphone niya dahil sa sobrang gulat na noong pag-search niya sa pangalan ni Knox sa Google ay lumabas ang picture ng isang gwapong lalaki na sobrang familiar sa kanya. Oh, this can't be. Gulat na gulat niyang sambit dahil ang lalaking yon ay walang iba kundi ang estranghero na naka one night stand niya na siya ring pinagsukuan niya ng kanyang pagkababae. Nag-research pa nga siya muli tungkol kay Knox para masigurado na ito ngang nasa picture. At talagang ang binata nga iyon. Just what the hell? Sadyang masyado mapaglarong mundo sa kanya. Bakit ba sa dami-dami ng taong kinailangan niya na bantayan ay ang lalaki pa na nakukuha ng virginity niya nang dahil sa sobrang kalasingan nilang dalawa? Ano nang gagawin ko ngayon? Mangiyak-ngiyak na tanong na lang ni Halina sa kanyang sarili. Sa kabilang banda habang abala si Halina sa paghahanda para sa bago niyang misyon, ay dumalo naman si Knox sa libing ng dati niyang fiancé na si Lovely. Pagdating niya sa sementeryo ay sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap ng ina ni Lovely na sobrang naging malapit na rin sa kanya. Masaya ako na dumating ka para makita si Lovely hanggang sa huling sandali. Condolence po, ma'am. Wika naman ni Knox. Nagpasalamat sa kanyang mga magulang ni Lovely sa kanyang pagdating. Ayon pa sa kanila ay masaya sila na muli siyang makita matapos ang mahabang panahon, ngunit ang kasintahan ni Lovely na si Andrew ay matalimang tingin sa kanya at hindi masaya na makita siya. Ito pa talaga ang ganang may galit sa kanya matapos ang mga ginawa nito noon. Na makita ni Knox na mag-isa na lang si Andrew, nilapitan niya ito para makiramay. Condolence, ma'am. Ngunit sa halip na magpasalamat sa pakikiramay niya, ay marahas pa nitong hinawakan ng kwelyo ng suot niyang damit. Ano? Masaya ka na ba ngayon na wala na si Lovely? Hindi ba ito naman ang gusto mo? Masaya ka na ba na dalawa na tayong iniwan niya? Nanatili namang kalmado si Knox. Hindi ko hiniling na mangyari yung kay Lovely, Andrew. Nandito ako para makiramay at hindi para makipag-away sa'yo. Kaya mabuti pa ibitawan mo ako. Respetuhin mo ang libing ng kasintahan mo. Hindi mo hiniling? Ang sabihin mo, na noon mo pa gustong-gusto na mangyari to dahil galit na galit ka sa akin sa nangyari noon. Dahil ayaw niya sa'yo at akong pinili niya. Siguro hituwang-tuwa ka ngayon na wala na siya. Nanatiling kalmado naman si Knox kahit gano'n na lang ang galit sa kanya ni Andrew at nagbanta pa na papatayin din siya. Hinayaan niya na lang ito na sabihin ang kung ano man ang gustong sabihin sa kanya dahil alam niya na nasasaktan lamang ito ngayon sa pagkawala ni Lovely. Inawat ng mga magulang ni Lovely si Andrew at humingi rin ng dispensa ang mga ito sa kanya. Hindi rin naman nagtagal doon si Knox at nagpaalam na rin siya. Bago siya umalis ay kinausap niya pa muna si Lovely para sabihin na napatawad niya na ito nang sa ganon ay makatawid ito sa kabilang buhay ng matiwasay. Matapos noon ay tumawag ang kanyang mga magulang para sabihin na naghahanda na ang lolo at lola niya ng welcome party para sa kanya. Bagay na nagpagulat sa kanya dahil hindi man lang sinabi sa kanya ng mga ito na may plano pala sila na gawin yon. Kahit nga ayaw ni Knox sa party ay wala na rin siya magawa kundi ang pumayag na lang dahil sa nakapaghanda na raw ang mga magulang ng kanyang ina ng pang-welcome party sa kanya. Man, iniimbitahan kami ng auntie mo na dumalo sa welcome party na hinanda para sa'yo. Dadalo ko doon, sabi sa kanya ni Keith na kausap niya ngayon sa tawag. Maaga pa lang ay tumawag na ito sa kanya para ipaalala ang welcome party na hinanda ng grandparents niya sa susunod na araw na. Kahit wag na, hindi naman kailangan ng presensya mo ron. Stop being an asshole. Alam ko naman na gusto mo rin na naroon ang best friend mo para sa araw na yon. Namimiloso po pa na sabi ni Keith. Siya nga pala. Nailibing na si Lovely, diba? Yes. So, kamusta naman? Gumaan naman bang pakiramdam mo dahil nasabi mo sa kanya mga nais mong sabihin? Yes, I guess. Hindi ako sigurado. Parang wala namang nangyari.
Sa totoo niya, nakakala ni Nox kapag nasabi niya kay Lovely ang mga nais niyang sabihin ng personal ay mawawala na itong kakaibang pakiramdam. Like he felt guilty. Ngunit akala niya lang pala yun dahil kahit nasabi niya na kay Lovely ang nais niyang sabihin na napatawad niya ito sa maling nagawa sa kanya noon, the feeling of emptiness didn't leave. Naroon pa rin at sa totoo lang ay wala na siyang ideya kung bakit nararamdaman niya pa rin ito. Alam ni Nox na this time, this feeling doesn't have to do with Lovely anymore. Dahil nasabi niya na kung ano ang nais dapat niyang sabihin bago ito inilibing. Oh, anong mission mo? Mahirap pa? Nangusisa na tanong ni Black kay Halina noon na ginugupitan ng sariling buhok para mas mukmukhang lalaki. Hindi naman ganun kahirap, sagot ni Halina. Kailangan ko lang daw nabantayan ang anak ng Duke na nasa Pilipinas. At masigurado na walang kahit anong mangyari sa kanya habang nananatili siya sa Pilipinas. Anak ng Duke? Si Nox? Oo, kilala mo siya? Sabay tinignan niya si Black sa salamin. Oo naman. Siya ang dating fiancé ng babaeng namatay nang dahil sa pumalpak mong misyon noon. Nabitawan ni Halina dahil sa gulat ang panggupit. Ano ka mo? Siya ang dating fiancé ni Lovely? Yes, iyon ang alam ko. Ang sabi pa nga ng mga nakakilala sa kanya ay sobrang mahal na mahal daw ni Nox ang dating fiancé niya. Pero nagtaksil ito at sumama sa ibang lalaki. Kaya mula nun ay hindi na ulit bumalik sa Pilipinas si Nox. Marahil ang dahilan kung bakit siya bumalik ng bansa ay para makita ang babaeng mahal niya kahit sa huling sandali. Hindi alam ni Halina kung ano ang gagawin niya dahil sa nalaman. Ngayon, hindi niya na alam kung paano niya nahaharapin ang magiging boss niya. Bukod sa ito na nakakuha sa kanyang pagkababae at ito rin pala ang dating fiancé na namatay ng dahil sa kapalpakan niya, gano'n na lang siguro talaga ang galit sa kanya ng mundo para mangyari ang lahat ng ito sa kanya. Kinakarma na nga talaga siya dahil sa pagiging palpak niya sa kanyang trabaho na dahilan para may madawit na isang inosenteng buhay. Ganun pa man ay gusto pa rin ni Halina na gawin ang misyon na ito para muli niya makuha ang tiwala ng kanyang ama. Napadako ang kanyang tingin sa isang envelope na nakapatong sa round coffee table. Lumapit siya doon at binasa ang nakasulat sa invitations. You are invited to the welcome party of Lord Nox Di Vincenzo Rossi and Costa Di Vincenzo. Kinuha niya rin ang cellphone mula sa kanyang bulsa at binasa ang mensahe na natanggap niya mula sa kanyang boss. From Boss V. Agent White, you will attend the welcome party in Costa Di Vincenzo. The Duke has entrusted you with the responsibility of safeguarding his youngest son, Nox Di Vincenzo. Your mission is now officially underway. Huminga ng malalim si Halina nang mabasa yon. Ngayong araw ay magaganap na ang welcome party na hinanda para sa anak ng Duke at ngayong araw din ay magsisimula ng mission niya na bantayan si Lord Nox. Hindi maalis sa isip niya ang sinabi sa kanya ni Black na si Lord Nox ang dating fiancé ni Lovely. Ang babaeng namatay dahil sa pumalpak niyang misyon at posible na hanggang ngayon ay mahal pa rin ni Lord Nox ang babae na yon. Paano niya ba mahaharap ang lalaking nagmamahal sa babaeng namatay nang dahil sa kanya? Ngayon pa lang ay nagigilty na kaagad siya. Ngunit ang nasa isip niya ay hindi na siya maaaring pumalpak pa this time. She should not let her feelings affect her job and mission. Lumapit siya sa pintuan at binuksan niya nang mayroong nag-doorbell. Nakatayo sa labas ang isang magandang babae. May hawak na sa hula niya ay may suit na pinadala rin ng boss niya. Napatunga nga pa sa kanyang babaeng nasa harapan na parabang sobrang excited ito sa nakikita. Is that for me? Itinuro niyang hawak nito na mapansing nakatitig lamang sa kanyang babae. Yes, sir. Thanks. Aniya na matanggap ito at sinara na muli ang pintuan kahit hindi pa man nakakaalis ang babae. Dahil nga sa mukhang lalaking-lalaki na ang kanyang itsura ngayon, ay maging babae kanina ay na-starstruck sa kanya at parabang nahalina na rin. Kung tutuusin nga mas gwapo pa siya sa ibang mga lalaki na kakilala niya. Maging si Black ay namanghana sa itsura niya dahil hindi lang siya mukhang lalaking-lalaki ngunit dahil sa gwapo rin siya. At dahil nga sa boyish din kung gumalaw-galaw si Halina ay hindi na mahirap para sa kanyang umakto na parabang isang tunay na lalaki.
Binasa ni Halina o ngayon ay si Gael ang mensaheng natanggap niya at nilapag ang suit sa kanyang kama. From Boss V. Wear that suit. Good luck. Halina shook her head. Her boss is a scary person. He is strict and powerful. But every time he used those stupid emoticons, she just couldn't take him seriously. Maya-maya pa ay naghanda na rin si Halina para sa pagdalo niya sa party. Na makapasok si Halina sa loob na pinagdausan ng welcome party, nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang talaga at ang ibinigay ng boss niya ang kanyang sinuot. Balak niya pa naman sanang isuot yung cowboy costume na binigay sa kanya ni Black dahil nga mga weird daw ang mga De Vincenzo. Kaya dapat na magsuot siya ng cowboy costume para magustuhan siya ng mga ito. Ang ibang babae kahit pa nakasuot ng royal dress ay nakatingin sa kanya. It looks like maging ang mga ito ay naaakit sa kanyang kakisigan at kagwapuhan. Hindi na rin nakakagulat dahil maging si Halina ay nahahalina sa kanyang angking kagwapuhan na hindi maitatanggi. Agad siya nagtungo sa bar na naroon. At doon na din umorder ng whiskey. The bartender gave him his order and she chugged it all. Bagong guard ka ba, sir? Tanong sa kanya ng bartender. Oo. Good luck, sir. Balita ko ay medyo masama daw ang ugali ng anak ng Duke. Salamat pero tingin ko ay kakayanin ko naman siya. Sabi niya bago tinanggap ang binigay pa nito sa kanya na alak at inubos ang laman nito. Ipinalibot ni Halina ang kanyang tingin sa kabuuan ng lugar na pinagdausan ng welcome party. Sa unang tingin pa lang ay masasabi mong lahat ng taong narito ay nanggaling sa mayaman at maharlikang pamilya. Hinahanap ng kanyang mga mata ang lalaking dahilan kung bakit siya nandito. God, mabuti na lamang talaga at nag-research siya about dun sa lalaking yon. Kung hindi, ay baka kung sino nang binabantayan niya ngayon. Dahil halos lahat ng mga taong nandito ay mukhang mga royalty dahil sa kanilang mga kasuotan. Matagal pa bang dating ni Lord Knox De Vincenzo? Tanong niya sa bartender. Pilit na pinapalalim ni Halina ang kanyang boses para magboses lalaki at para nga talagang lalaki ang boses niya dahil kahit ang normal niyang boses ay malalim din. Hindi ko alam sir eh. Baka nga mas hindi dumalo ngayon si Lord Knox? Bakit naman hindi siya dadalo? Narinig ko kasing usapan ng ibang mga guests kanina na ayaw daw ni Lord Knox ang ganitong mga okasyon. Ang lolo't lola lang naman daw ni Knox ang may gusto sa party na to. At another facts na naman ang kanyang nalaman tungkol sa lalaking yon. Hindi alam ni Halina kung ilang oras o minuto siyang maghihintay doon. Hanggang sa nakita na lamang niyang pumasok sa loob ang anak ng Duke na kailangan niya ngang bantayan. Pagpasok pa lamang ni Lord Knox ay marami na kaagad ang mga lumapit at sumalubong dito. Andiyan na si Lord Knox. Rinig niyang sabi ng bartender ngunit ang atensyon ni Halina ay nasa lalaking kailangan niyang bantayan. Hindi maitatanggi na sobrang gwapo nga ni Lord Knox, kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit naagaw nito ang atensyon ng mga tao doon. Dagdagan pa na late na itong dumating, kahit pa ang party na ito ay nakahanda para sa kanya. Kaya lahat ng mga mata ay nasa binata. Maging si Halina ay hindi itatanggi ang totoo na namangharin siya sa itsura ni Lord Knox. May ideya na si Halina na gwapo si Lord Knox, ngunit hindi niya lubos akalain na mas gwapo pa pala talaga ito sa personal. Nakita niya na rin sa malapitan ng mukha nito noong nagising siya na katabi niya ito sa kama. Bagaman hindi niya ito natitigan na mabuti noon dahil sa nagmamadali siya ay sobrang gwapo talaga nito. At mas lalo pa itong gumapo ngayon na bihis na ito. Ganun pa man halata rin sa mukha ni Knox na sobrang seryoso nitong klase ng tao. And despite having handsome face, nakaka-intimidate rin ang itsura nito. Pinaakyat na yung tablado si Lord Knox at kahit mukhang napipilitan nito ay umakyat pa rin. Samantalang may mga lalaki na sa tingin niya ay mga kaibigan ni Lord Knox ang panay sigaw kaya halatang halata sa mukha ni Lord Knox na inis na talaga ito. Hindi na rin maiwasan ni Halina ang hindi mapangisi. Woo! Baby boy ko yan! Sigaw pa ng isang lalaki sa baba. At marahil na nasa isip ni Knox na nasa tapat pa rin ito ng mic na magsalita ito ng Fuck you, Keith. I hope you die in your sleep tonight. Kaya ang mga guests ay napasinghap habang agad naman na humingi ng pasensya si Knox.
I'm very sorry. I didn't mean to say that in the microphone. I apologize. Ang mga kaibigan nito sa baba ng entablado ay napahalakak at napapahawak pa sa tiyan dahil sa kakatawa. At maging si Halina naman ay natatawa na lang din. Hindi niya in-expect na magmumura ng ganon si Lord Knox. Bumaba na sa stage si Lord Knox at nalapitan ng mga kaibigan na todo pa rin ng tawa. Lumipas sa mga oras at ang ginawa ni Halina ay pagmasdan lang si Lord Knox na ang mga kaibigan lang naman ang laging kasama. Juice na lang iniinom niya dahil baka malasing na siya sa alak. Hindi siya nandito para makisaya. Nandito siya para sa kanyang misyon na bantayan ang anak ng Duke. Habang pinagmamasdan niya si Knox ay para bang nakakabisado niya rin ang pagkatao nito. Well, not totally, pero masasabi niya na kahit papaano ay parang kilala niya na rin ito base sa mga kilos nito. Isa itong seryoso at hindi pa salita at tawa ng klase ng tao. Pero kahit na sobrang seryoso ay may funny side din naman ito. Oh shit! At gano'n na lamang ang gulat ni Halina nang bigla na lamang may bumangga sa kanya. Kaya natapon ang dala na alak ng lalaki sa kanyang suot na suit at malakas din ito na pamura. I'm very sorry, hindi ko sinasadya na banggain ka. Hingi ng paumanin sa kanya ng lalaki sabay yumuko. Isa ito sa mga kaibigan ni Lord Knox at marahil ay nagmamadali ito kanina kaya hindi siya napansin. Pasensya ka na talaga, sir. Ayos lang yun, sir. Sumagot naman si Halina sabay ngiti. Basa ng alak ang suot mo. Ang mabuti pa siguro ay magpalit ka na lang ng damit. Maaari kitang hiraman. Hindi na po kailangan, sir. Pinutol niya ang sasabihin nito. Ayos lang po talaga ako. Konti lang naman po ang natapon sa suot ko. Sinigurado muna ng lalaki na ang pangalan ay Giovanni kung ayos lang ba talaga siya bago ito bumalik sa mga kaibigan na naghihintay. Nakita pa nga ni Halina na itinuro siya ni Giovanni sa dalawa na tumingin naman sa direksyon niya at agad naman na nagpagtagpo ang mga mata nila ni Lord Knox na dahilan kaya mabilis ang tibok ng puso niya. Nang gabing yun ay naging maayos naman ang lahat. Hindi niya nakausap si Lord Knox at pinapanood niya lang ito. At sa mga sumunod na araw ay kailangan niya nang pumunta sa bahay ni Lord Knox para mas lalo pa niyang mabantayan ang lagay nito. You are? Seryoso na tanong sa kanya ni Lord Knox. Ang green nitong mga mata ay malamig na nakatingin sa kanya habang si Halina naman ay kinakabahan dahil kaharap niya ito. Hindi tulad kagabi na nakatanaw lang siya dito. Si Halina ang tipo ng tao na mahirap kabahan. Ngunit ngayon nakaharap niya na si Knox ay labis-labis ng kaba niya. Gael, my lord. At kahit na sobrang kabado, ay tuwid na tuwid pa rin ang boses niya. Gael? Gael Fontestino, my lord. Tumango ito. I am Knox de Vincenzo Rozzi, and you will be my personal bodyguard, am I right? Tumango si Halina. Yes, my lord. Ngayon pa lang ay binabalaan na kita. Ayoko sa tatanga-tanga. Kung may uutos ako sa'yo, gusto ko na magagawa mo yun ng tama. Mabilis na maubos ang pasensya ko. So, you should align to what I want. Kung gusto mo na magtagal sa trabaho ko. And one more thing. Dumukwang si Lord Knox para magpantay ang height nila dahil malaki rin na agwat ang kanilang mga height. I don't care of the government who sent you to protect me. Naiintindihan ko po, my lord. Mabuti naman kung ganon. Ubod nga ng gwapo ang boss niya pero mukhang nakakatakot ito. Sa unang araw pa lang niya sa trabaho ay napagalitan na kaagad siya dahil hindi niya nagawang inuutos nito na hanapin kung saan ang kailangan nitong files. Pasensya na po, my lord. Sabi ni Halina habang nakayuko sa harapan nito. Ang sabi ko naman sa'yo, diba, ayoko ng mga taong tatanga-tanga. Unang araw mo pa lang but I'm already disappointed in you. Next time, gawin mo ng maayos ang trabaho mo at huwag kang tatanga-tanga. At sa tanang buhay ni Halina ay ngayon lang siya nasabihan ng ganito. Kahit noong nag-fail siya sa kanyang mahalagang misyon ay hindi siya nasabihan ng ganong mga salita. Pero ngayon ay halos malaglag siya dahil sa harap-harapan na sinabi talaga sa kanya yun ni Knox. Sino ba naman kasi ang mag-uutos sa bagong hired lang na bodyguard na hanapin ng isang mahalagang files na nakatago sa opisina nito na hindi niya naman alam kung saan nakatago dahil hindi rin ito sinabi sa kanya.
Buong buhay niya ay gayon lang din talaga ata siya na inis ng ganito. Nakatayo lamang si Helena sa may tabi ng pinto habang nakatingin siya kay Lord Knox na nagtatrabaho at sobrang seryoso. Another fact na naman ang nalaman niya sa boss niya. Yun ay sobrang ikli ng pasensya nito. Madalas siyang utusan ni Lord Knox kahit pa nung una niyang gawa ay palpak. Siya nga siguro ang paborito nitong utusan at ngayon nga hirap siyang abutin ng mga inuutos nitong kunin na libro na nasa taas ng bookshelf. What took you so long? Naririnig niyang naiinis na boses ni Lord Knox. Sunod ay naramdaman ni Helena na nasa likuran niya na ito at ito na nag-abot ng libro na walang kahirap-hirap nitong inabot. Your man, why are you so small? Lahi ba kayo ng mga midget? Habang nagsasalita ito ay tumatama naman sa batok niya ang mainit itong hininga kaya nakikiliti siya. Umikot si Helena paharap kay Lord Knox. Tumingala siya sa mukha nito at sinalubong ang berde nito mga mata. Sasagot na sana si Helena ng pabalang. Mabuti na lang at naaalala niya na boss niya nga pala ito at ang anak pa ito ng Duke. I'm sorry, I failed again, my lord. Iyon na lamang ang sinabi niya at nagbaba na siya ng tingin. Next time, do your job properly, midget. Tinalikuran na siya ni Lord at naglakad na ito palayo habang inaamba naman na susuntukin ito. Nakakainis. Kaya naman pala nito na kunin ang lahat ng kailangan. Inuutos pa talaga sa kanya at may gana pang magalit. Ano pong sinasabi ninyo na dito nakatira ang dating fiancé ni Lord Knox at kabit nito? Gulat na nagtanong si Helena kay Manang Flor. Hindi kasi sinasadya na nasabi nito sa kanya ang tungkol sa dating fiancé ni Lord Knox at sa kabit nito. Kasi, nang malapit na sanang ikasal si Lord Knox at fiancé niya na si Lovely, nahuli niya naman ito na may katalik na ibang lalaki. Dito mismo sa bahay na ito na dream house na lang dalawa. Ang masaklap pa ay 2 beses na nahuli ni Knox ang dating niyang fiancé na may ibang lalaki. At ang lalaki na yon ay kaibigan pa ni Knox na siya rin itinuturing niya ng kapatid at tinutulungan niya pa makapag-aral at makaahon sa kahirapan. Pero walang naging utang na loob sa kanya at nagawa pa nga siyang pagtaksilan at lokohin. Kaya nung naghiwalay naman silang dalawa, ay binahay na ni Lovely ang kabit niya dito. Bagay na inayaan lang naman ni Knox na mangyari dahil masyado siyang mabait at ang 2 tao na nagtaksil sa kanya ay mga mahalaga sa kanya. At hindi naman makapaniwala si Helena sa kanyang narinig. Hindi niya lubos akalain na ganun palang pinagdaanan ni Lord Knox. Kaya naman pala ganun na lang ito kasungit at laging mukhang seryoso dahil sa may pinanggagalingan din naman pala ito. Kung siya rin naman siguro ang lokohin ng ganun ng 2 tao na mahalaga sa kanya, ay magiging masama rin ugali niya dahil labis siya masasaktan. Kahit papaano ay maswerte pa rin pala si Lovely at naging kabit nito dahil mabait si Lord Knox. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa kanila. Lalo pat ang tinalo nila ay isang makapangyarihang tao dahil anak ito ng Duke. Hindi tuloy maiwasan na makaramdam ng awa si Helena para kay Lord Knox. Nakakatawa rin naman ng lalaking yon, kahit hindi mukhang halata dahil masungit lagi. Naglalakad si Helena mag-isa at malalim ang iniisip nang bigla na lamang may humublot sa kamay niya at sinandal ang kanyang likod sa pader. Manlalaban pa sana siya ngunit natigilan na makita na si Lord Knox ang humublot sa kanya. Who allowed you to be the chismosa and ask things about your boss's life? Huh, midget? At tila narinig nito ang lahat ng mga sinabi niya kanina kaya ganito ang naging tabing nito. Mariin na napalunok si Helena. Pasensya na po, my lord. Na-curious lamang po ako. Mas inilapit ni Knox ang katawan nito sa kanya at inilapit din ang mukha sa mukha niya. Sobrang magkadikit na ang kanilang mga katawan at ang mga mukha nila ay halos magdikit na rin. If you're really that curious about your boss's life, you should ask me and not other people. Do you understand, Mr. Gael Faustino? Mariin ulit na napalunok si Helena. Ramdam na ramdam niyang mainit itong paghinga sa labi niya. Pasensya na po, my lord. Hindi na po mauulit ang nangyari. Dapat lang. Then nilapat ni Lord Knox ang labi sa tenga niya at bumulong. Dahil ang pinakaayaw ko sa lahat
ay ang pinag-uusapan ako nang wala ako roon. At saka lamang din lumayo sa kanya si Nox nang may marinig na yapak papalapit dahil may dumaan na isang bodyguard na para bang nagtataka rin ng itsura na makita sila, lalo ng mukha ni Halina. Mag-isa lamang ngayon si Halina sa loob ng kanyang silid at ang suot niya ay isang kulay puting sando dahil ang uniform niya ay natapunan ng juice nang nabangga siya kanina ni Nox. Naghihimutok pa siya sa inis dahil sa hindi man lang humingi ng paumanhin kanina si Nox. Bagong laba pa din naman yung natapunan niyang uniform kanina. Napaigtad sa gulat si Halina at agad niya rin na natakpan ng dibdib niya nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok sa loob si Lord Nox na may iuutos sana, ngunit tila ba'y natigilan din pagkakita sa kanya. "Oh, I'm sorry." Hingi nito ng paumanhin bago isinara ang pinto ng kwarto niya. Naiwan si Halina nakatunganga kapag kuhanan na tampal niya ang kanyang sariling noo. Bumaba rin ang tingin niya sa kanyang suot ngayon at napamura siya ng mahina. Nakakulay itim lamang siya na short na kitang-kita ang tattoo niya sa legs at ang kulay puting sando na mabuti na lamang ay agad niyang natakpan ng kanyang dibdib. Bakit pa naman kasi dito ko pa naisipan na magbihis at hindi sa loob ng banyo? Inis na sabi niya sa kanyang sarili at halos kotosan niya na rin ang kanyang sarili sa sobrang inis. Ramdam naman ni Halina ang mga titig sa kanya ni Lord Nox na para bang pinagmamasdan nito ang mga kilos niya na may pagtataka. Hindi niya naman alam kung bakit gano'n na lamang ang tingin nito sa kanya, gayong wala naman siyang kakaibang ginagawa. Para tuloy siyang may kasalanan na hindi ito marunong kumatok bago buksan ang pinto ng kwarto niya kanina. "Pre, tingin mo ba may nagawa akong kasalanan?" Hindi na napigilan at nagtanong na nga siya sa kanyang katrabaho. "Ha? Parang wala naman. Bakit?" Kung ganun, bakit sobra na masama ng tingin sa akin ni Lord Nox? Para bang may nagawa ako na mali sa kanya. Tiningnan din ito si Lord Nox at ang mapansin ng titig sa kanila ni Lord Nox ay napangiwi. Baka meron niya. Mukhang malaki rin ang kasalanan na nagawa mo para tingnan kanya ng ganun. Sa tingin mo rin ba? Gael? At bago pa nga makasagot sa kanya si Amel, ang bodyguard na pinagtanungan niya ay malakas nang sinigaw ni Lord Nox ang pangalan niya, kaya agad na lumapit siya sa harapan nito. "Yes, my lord." "Sumama ka sa akin." "Okay, my lord." Bago siya sumunod kay Nox, ay nauna na maglakad ay liningon niya pa si Amel na para bang nag-aalala sa kanya sa kung anumang panganib ang kaharapin niya. Saan po tayo, my lord?" Tanong ni Halina kay Lord. Nasa loob na sila ngayon ng sasakyan na siyang nagda-drive, ngunit hindi niya alam kung saan sila dapat pumunta. To the supermarket. May bibilin lang ako mga ingredients para sa lulutuin ni Manang Flor. Bagaman nagtataka kung bakit si Lord Nox pang mamimili ng mga kailangan na ingredients, ay hindi na siya nagtanong pa at sinunod na lamang ang sinabi nito na pumunta sila sa supermarket. Hindi naman maintindihan ni Nox ang kanyang sarili kung bakit mula nang makita niya si Gael kanina na may kausap na lalaki, ang isa niya pang bodyguard ay nakaramdam siya ng kakaiba. Yung tipo ng pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kaya nga bigla siya nag-decide na pumunta sa supermarket, mailayo lang si Gael mula sa bodyguard na iyon. Kahit wala siyang alam pagdating sa mga pagluluto at mga ingredients na kailangan, ay pumunta sila na Gael sa supermarket. Dahil yon ang unang lugar na pumasok sa utak niya kanina. "Napili niyo na po ba mga kailangan niyo, sir?" Nagtataka na tanong sa kanya ni Gael. Hindi pa." "Bakit po? Wala po ba rito mga hinahanap niyong ingredients?" "Yes." "Anong ingredients po bang kailangan ninyo, my lord? Tulungan ko na po kayong hanapin yon." Lumunok si Nox. "Hindi ko alam." "Po? Nakalimutan ko kung ano mga ingredients ang pinapabili sa akin kanina ni Manang." Kung ganun po, anong klase po bang lulutuin ni Manang? Baka may alam po ako kung ano mga ingredients ang para ron." "Salad." At iyon ang unang pumasok sa utak niya. "Salad?" "Chicken salad." "Kung ganun ay nasa harapan niyo na lang po lahat ng mga kailangan na ingredients para sa chicken salad, my lord." "I see. Okay. Thank you."
Gumisi sa kanya si Gael at natigilan naman si Nox. Ewan niya ba at bakit ganito na lang ang nararamdaman niya ngayon? Bakit ba sobrang lakas ng epekto sa kanya ng bodyguard niya na isang lalaki? Napaka-imposible talaga nito dahil sinubok niya na rin ang kanyang sarili kung pareho rin bang nararamdaman niya sa iba pa niyang mga bodyguard, ngunit natatangi na si Gael lang ang magbibigay ng kakaibang epekto sa kanya. May iba pa po ba kayong kailangan, my lord? Tanong pa ni Gael sa kanya. Wala na. Sa tingin ko ay sapat na itong mga ingredients na kailangan ko. Kung gano'n ay magbabayad na po tayo. Si Gael na nagbayad nun at ibinigay na lang ang card niya. Iyon din kasi ang gusto ni Gael para raw hindi na siya mahirapan sa pagpila. At ngayon, habang nakapilay na kay Gael ng atensyon ng mga tao roon. Iyon ang iniisip ni Nox kahit pa ang totoo ay siya naman talaga ito nakakakuha ng pinakamaraming atensyon. Pansin na pansin din ni Nox na marami nang nagpapapansin sa babae kay Gael. Katulad na lamang nung mga nasa unahan nito, nakitang-kita niya pa ang pamumula ng tenga. Samantalang si Gael ay aware na kay Nox ang atensyon ng mga tao. Ngunit si Lord Nox ay tila hindi alam yon. Malapit na naman na uminit ang ulo ni Nox kaya para magtigil ng atensyon ng mga taong yon ay inakbayan niya si Gael at nagpagulat naman dito. May problema po ba, my lord? Bulong pa ni Gael kay Nox. Wala naman, medyo napapagod lang ako kakatayo. Palusot naman ni Nox. Kung gano'n ay gusto niyo po bang maupo muna? Maaari ko po kayong ihanap ng mauupuan. Hindi na, malapit na rin naman na tayo. Sigurado po ba kayo, my lord? Yes. Nagtataka man sa kanyang kilos ay hinayaan na lang niya si Gael na akbayan ito hanggang sa turn na nila na para magbayad. At yung cashier ay pulang-pulang mukha kaya nasa isip ni Nox ay dahil yun kay Gael. Halata sa babae na pigil ang kilig nito habang kinakausap ito ni Gael na nakangiti pa. Nagtagpo naman ang kilay ni Nox dahil doon at hindi ito natutuwa sa nasasaksihan. Lalo na nung kausapin na ng cashier si Gael. Magluluto po kayo para sa girlfriend din niya, sir? Tanong ng cashier kay Gael. At alam na ni Nox na nagpapasimpleng tanong lang ito para malaman kung may girlfriend na ba si Gael. Hindi. Wala akong girlfriend. Iyon naman ang sinagot ni Gael. Kaya sa paningin ni Nox ay kumislap na ang mga mata ng mga babae na malaman na single pa pala si Gael. Pero ang totoo, kumikislap ang mata ng babae dahil ramdam na ramdam nito na nakatitig sa kanyang matangkad at ubod ng gwapo na lalaki. Walang iba kundi si Nox. Talaga po? Wala po kayong girlfriend, sir? Yes, wala pa. Hindi natutuwa si Nox sa narinig. Kulang na lang ay hingi na ng babae ang number ni Gael. Kaya habang patagal ng patagal ay padilim din ang padilim ang mukha ni Nox. Mabuti na lang at natapos na rin sila magbayad kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng babae na hingin kung anong numero ni Gael. At mabuti na lang din at nagawa niya na makapagtimpe. Lapitin ka rin ng mga babae, ano? Tanong ni Nox kay Gael na nagmamaneho at ang mga mata ay nasa daan. Napasulip ito sa kanya ng sandaling tanong niya iyon. Po, bakit niyo naman po nasabi? It's obvious that those women earlier were eyeing you as if you were their prey. Talaga po. Pero sa tingin ko po sa inyo naman po mga mata nila kanina at hindi sa akin. Akala mo nakatingin sila sa akin kanina? Opo. Hindi niyo po ba nahahalata yun, my lord? Kung tingnan po nila kayo kanina ay sobrang lagkit. Kung siguro'y paninda lang din kayo ron, naku, pinag-agawan ka na nila kahit gaano pa kamahal ang presyo mo. Pilit na pinigilan ni Nox ang ngisi niya. Hindi ko napansin yun. Siguro po'y masyado na kayo nasanay na laging nasa inyong atensyon ng mga tao kaya hindi nyo na napapansin ang mga titig nila sa'yo. Hindi na rin naman po nakakagulat yon dahil kahit saan ka naman po pumunta ay nakukuha mong atensyon ng mga tao. At hindi rin maintindihan ni Nox kung bakit nakakaramdam siya ng tuwa na marinig yon mula kay Gael. Pakiramdam niya kasi may pakirin sa kanya si Gael dahil napapansin nito ang mga mata na nakatitig sa kanya. I mean, of course, may paki talaga sa kanya si Gael dahil nga sa ang trabaho nito ay ang bantayan siya. Pero iyon bang pakinalabas mula sa trabaho nito na bantayan siya?
Hindi niya talaga alam kung ano pang nangyayari sa kanya. Hindi na maintindihan ni Nox kung ano ba itong nararamdaman niya. Sobrang curious siya sa kung ano nangyayari sa kanya. Hindi niya maunawaan ang sarili niya. Hindi mawala sa isip ni Nox ang babaeng naka one night stand niya noon sa club na kahit hindi pa malinaw sa kanyang muka ay nasakop pa rin ng isipan niya. At hindi na rin maalis sa isipan ni Gael na may kapareho ng tattoo sa babaeng naka one night stand niya noon. Ang tangi lang na natatandaan ni Nox sa babaeng naka one night stand niya noon ay ang tattoo sa legs ng babae. Hindi niya tanda ang mukha o kung ano man sa babae dahil nga sa masyado na siyang lasing noon. Nagkataon na hindi rin nakuha ng CCTV ang mukha ng babae kaya hindi niya talaga malaman kung anong itsura ng babae. Tanging ang tattoo lamang na yon ang tanda niya at nakita niya ang tattoo na yon kay Gael sa bodyguard niya na isang lalaki. Dahil nga roon ay mas lalo lamang siyang nakaramdam ng kakaiba. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Hindi maintindihan ni Nox kung bakit tuwing nasa malapit siya kay Gael ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Bata pa lamang ay kilala na ni Nox ang kanyang sarili. Alam niya na hindi siya nagkakagusto sa kapwa lalaki. Kaya nga ay magkakaroon na sana siya ng pamilya kung hindi lang nagloko sa kanya si Lovely. Bata pa lamang ay alam niya na kung anong gusto niya at yun ay ang babae. Sa babae niya gusto magkapamilya at ang gusto niya na makasama habang buhay dahil sa gusto niya rin na magkaroon ng sarili niyang anak. Hindi naman sa ayaw ni Nox ang same-sex couple. Ang totoo nga niya na wala rin naman siyang problema doon. Love is love, ika nga nila. Walang pinipiling kasarian ng pag-ibig. Pero nagtataka lamang si Nox sa nangyayari sa kanya. Lalo pat, bata pa lamang siya ay babae na talagang nais niya. Ngunit, nang biglang dumating sa buhay niya si Gael, ay bigla niya na lamang nararamdaman ito. Sobrang gulong-gulo na talaga si Nox sa kanyang sarili. Hindi niya na alam kung ano nga ba ang totoo. I think I am gay. Gulong-gulo na sabi ni Nox sa kanyang mga kaibigan na ngayon ay kasama niya sa club na natigilan sa ipinagtapat niya. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Nagtataka na tanong ni Giovanni. Pilit nitong iniintindi ang nararamdaman ni Nox. Ngunit dahil nga sa masyadong seryoso at tahimik na tao si Nox, wala itong masyadong nababanggit sa kanila at ang marinig na gay daw ito mula mismo sa sarili nitong bibig ay ang nagpatunga sa kanila. I am attracted to the same gender. I am attracted to a man. Sagot ni Nox. Sa tingin ko hindi na to basta attraction at nagkakagusto na rin ako sa lalaki na yan. Nagkatinginan sina Keith at Giovanni. Maybe you're just confused? I maybe was. Pero alam ko rin na hindi basta-basta ang pagbilis ang tibok ng puso ko sa tuwing malapit siya. No one had ever made me feel like this. Not even Lovely. Siya lang tanging tao na nagpabilis ang tibok ng puso ko ng ganito. And mind you, hindi bumibilis ang tibok ng puso ko dahil sa takot o pag-aalala. Sadyang bumibilis lang yan sa tuwing nasisilayan kong mukha niya. Lalong-lalo na ang matamis yung ngiti. O baka naman humahanga ka lang sa kanya, maybe because he's cool or what? Natural lang naman sa mga lalaking humanga sa kapwa natin lalaki. Kaya huwag ka muna mag-jump into conclusion. Malay mo, paghanga lang yan and you're not really attracted or in love with him. Sabi naman ni Keith, nagbabaka sakali na makatulong yan sa kanyang kaibigan dahil na siya mismo ay napapaisip na rin base sa sinabi kanina ni Nox at kung paano nito i-describe ang lalaki na tinutukoy nito. Wala naman ibang kahanga-hanga sa kanya. He's so plain. Hindi siya matangkad. Actually, he's small with a slender body. He's not from a very affluent or royal family. He's also stupid. Really stupid. I bet wala rin siyang katalan-talan. He's just existing. Walang ibang kahanga-hanga sa kanya. But his existing is enough to make me feel like this and stir my whole world. Kahit na halos laitin na ni Nox ang buong pagkatao ng kung sino man na lalaki ang tinutukoy nito, ay pansin na pansin ng dalawa nitong kaibigan ang kakaibang kislap sa mga mata nito habang iniisip ang sinasabi nitong lalaki. At doon pa lamang
Base pa lamang sa emosyon sa mga mata nito, ay alam na nila na malala na ang pagkahulog ng kaibigan nila. Dahil ni minsan ay hindi pa nila nakita ang emosyon na yon sa mga mata nito. Puno iyon ng paghanga at pagmamahal. Bagay na hindi nila nakita noong kahit pa nababanggit nito si Lovely. At sa totoo lang, ay masaya si Giovanni at Keith para sa kaibigan nila. Masaya sila dahil natagpuan na nito ang taong mamahalin talaga nito. Kahit pa ang nakatagpo nito ay isa ring lalaki. Wala yung problema sa kanila. Ang mahalaga ay maging masaya si Nox kahit kanino man. Sigurado nga ay in love ka na sa kanya, Lord Nox. Malakas na sabi pa ni Giovanni kaya nabatukan nito ni Keith. Aray ko naman, gago. Bakit ba nang babato ka? Hinihinayin mo lang kasi. Kita mo na confused pa siya, oo. Eh di mas lalo siyang mako-confuse kung papatagalin pa natin. Eh obvious naman ako anong nararamdaman niya para sa lalaki na tinutukoy niya. He's in love. At hindi lang yun basta attraction. Mahal niya na ang lalaking yun. Hindi niya na kailangang pag-isipan pa yun ng matagal. He found his true love. At dahil nga sa sinabi ni Giovanni ay bumagsak ang balikat ni Nox. Kung sakaling totoo nga ang sinabi ni Giovanni, then he's really gay. Ang taong gusto niya ay isang lalaki. Congratulations, my lord! Masaya pa nasabi sa kanya ni Giovanni. Finally, after so many years, nahanap mo na rin ang true love mo. Sa sobrang tagal namin na naghintay na makatagpo mo ng taong mamahalin mo habang buhay, akala nga namin na hindi na darating yon. Tiningnan niya ng mabuti ang mga kaibigan. Hindi kayo galit o nandidiri dahil lalaki rin ang gusto ko? Ha? Bakit naman kami mandidiri? Sabi pa ni Keith. Masaya kami para sa'yo dahil malay mo siya na talagang para sa'yo. Love is love, Nox. Kahit ano pang kasarian na magustuhan mo, ay walang problema basta sigurado ka sa feelings mo at wala kang inaapakan na ibang tao. We're already in the modern world. Hindi na problema kung magkagusto o umibig ka man sa kapwa mo lalaki o babae. Tanggap na ang lahat sa panahon natin ngayon. Marahil may mga instances nga ng ibang tao ay hindi matanggap kung anong meron kayo, but it's not like your life would revolve around their opinion. Kung hindi matanggap, walang problema. Basta kami, tanggap namin kung ano man ang magiging pasya mo. Mga hayaan mo pa ba na lumalim ang nararamdaman mo ngayon? At masaya naman si Nox na marinig ang opinyon ng mga kaibigan niya. Masaya siya dahil hindi siya hinusgahan ng mga ito dahil sa nagkakagusto siya sa kapwa niya lalaki. He's really lucky to have them. Kahit napakiramdam ni Nox noon, ay siya ng pinakamalas na tao dahil sa lahat ng mga nangyari sa kanya in the past. Maswerte pa rin pala siya dahil may mga kaibigan at pamilya siya na tulad nila. Ngayon nga ay kailangan niya na lang gawin ay maging malinaw para sa kanya ang kung ano man ang nararamdaman niya para kay Gael. Kung sakali man na totoo ang sinabi ni Giovanni na siya ang umiibig na sa kanyang bodyguard na isang lalaki, kailangan niya na lang siguro na tanggapin yon. Dahil tama nga rin naman si Keith. Love is love. At wala rin naman siya magagawa sa tinitibok ng kanyang puso. He can't control it. Isinama ni Nox si Gael pabalik sa Italy dahil nagkaroon ng problema sa Di Vincenzo household at ang gusto ni Duke ay naroon ng bunsong anak. Babalik din naman sila sa Pilipinas after a week. Si Gael lang ang tanging bodyguard na isinama ni Nox pauwi sa Italy at pakarating nga nila sa Di Vincenzo main household ay nakilala niya ang mga magulang ni Nox na mga mababait naman. Nalaman din ni Halina na ang tunay na ina ni Nox ay matagal nang nawala sa mundo at ang stepmother nito ang kinagisnan at itinuring na nitong ina. Marami rin siyang nalaman tungkol kay Nox dahil sa madaldal din na nakakatanda nitong kapatid na si Lord Sean. Hindi rin naman ganun kalaki ang naging problema sa main household kaya agad din naman nila na nasolusyonan niyon. At ngayon nga ay pareho na sila naghahanda ni Nox dahil a-attend sila ng isang charity event. Ang buong pamilya ni Nox ay dadalo at dahil nga sa trabaho niya na bantayan si Lord Nox ay kinailangan niya na rin na sumunod sa kanila. We can shower together para mas mabilis. Solusyon na ni Nox dahil pareho silang late na nagising at ngayon ay kailangan nilang magmadali dahil naghihintay na sa kanilang magulang ni Nox sa baba. Po? Hindi na po.
Gulat naman ang sambit ni Helena. Why not? Pareho rin naman tayong lalaki. Wala namang mali roon. Unless of course, you put meaning to it. Hindi naman po sa ganon, my lord. Pero nakakahiya naman po siguro kung sabay pa kayo ng bodyguard niyo magsha-shower. I should know my place as your bodyguard. Mauna na lang po siguro kayo kahit hindi na po ako makapag-shower ay okay lang po. Sa ibang bathroom na lang po ang gagamitin ko. Paliwanag niya. Are you sure? Yes, my lord. Okay, if you say so. Wala naman sanang problema sa akin kung sasabay ka sa akin na maligo. Nahapit pang paghinga ni Helena nang magubad na ng damit sa harapan niya si Nox. Kaya kitang-kita niya na ang maganda nitong katawan. Mabuti na lamang at hindi siya nahuli ni Nox na titig sa katawan nito. Gusto niya nang sampalin ang kanyang sarili dahil sa bumalik na naman sa isip niya nangyari sa kanila noong isang gabi nila sa club. Sa ngayon ay pinagmamasdan ni Helena si Lord Nox na nakikipag-usap sa mga bata. Matapos din kasi ng charity event ay tumuloy na ang pamilya para sa isang charity visit. Ang una naman niyang napansin ay kung gaano ang kahilig ni Nox sa mga bata. Kitang-kita niya ang saya sa mga mata nito at buong mukha nito habang nakikipag-usap sa mga makukulit na bata. Kahit pa hindi niya gaano maunawaan ang mga sinasabi nila dahil wikang Italian ang gamit nila, ramdam niya ang saya sa kanila. Hindi na rin namamalaya ni Helena ang ngiti na gumuguhit sa kanyang labi habang nakatingin sa kanila. Mas lalong gumagwapo si Nox pag nakangiti ito. Gustong-gusto niya sa tuwing nakikita niya ang ngiti ni Lord Nox. Hindi yun pumapalya sa pagpapabilis ng tibok ng puso niya. Nung bago pa lamang siya sa kanyang trabaho ay bihira niya lang kumakita ng umiti si Lord Nox. Ang akala pa nga ni Helena ay hindi marunong umiti ang boss niya. Seryoso kasi itong tao, ngunit nitong mga nagdaang araw ay madalas niya nang masilayan ang ngiti nito. At sa bawat araw na nakikita niyang matamis itong ngiti, ay mas lalo lang siya nahuhulog. Oo nga at alam ni Helena na hindi siya maaari na magkagusto sa boss niya. Dahil against din yon sa trabaho. Sa kanilang organization kasi may mga rules sila at isa na roon na hindi sila maaaring umibig sa mga taong sangkot sa misyon nila. At kung sakali man na hindi talaga nila mapigilan ang kanilang nararamdaman, hindi yun maaaring makaapekto sa trabaho nila. At batid din naman ni Helena na hindi niya maaaring i-pursue ang kung ano man ang nararamdaman niya ngayon para kay Nox. Dahil sa oras na malaman nito na isa siya sa mga dahilan kung bakit namatay ang babaeng minahal nito at ninais ng pakasalan, ay maaari itong magalit sa kanya. Malaking pagkakasala niya kay Nox at sa babaeng minahal nito. Kahit pabatid niya naman na hindi niya naman talaga kasalanan na nangyari dahil hindi lamang sinasadya na nabaril na nakatakas niyang bihag si Lovely habang nasa airport. Pakiramdam ni Helena ay siya talagang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Kung siguro lang ay naging mas mapagmatsyag siya at hindi niya hinayaan na makatakas ang bihag niya na leader ng isang malaking grupo na kung tawagin nga ng ibang tao ay isang mafia boss, baka hindi na pahamak si Lovely. Baka hanggang ngayon ay buhay pa rin ito. Baka gugustuhin pa ni Nox sa balikan ng babae at muling tuparin ang mga pinangarap nila noon sa dream house na binuo nila. What are you thinking, Gaal? Bakit natutulala ka? Hindi naman namalaya ni Helena na nasa harapan niya na pala si Lord Nox dahil sa lalim ng iniisip niya. Namalaya niya na lang noong nagtanong na ito. Wala, my lord. Nagtagpo naman ang kilay ni Nox. Are you sure? Yes, my lord. At saka pilit siyang umiti. Ang mabilis sa tibok ng puso ni Helena ay mas lalo pang bumilis nang abutin itong magkasalubong niyang kilay at minasahe iyon. Huwag mo masyadong i-pressure ang kilay mo. Natatakot na sa iyo mga bata dahil akala nila'y galit ka, oh. Sabay bumabang kamay ni Nox sa kanyang pisngi at kinurot yon bago muli siyang tinalikuran at lumapit sa mga bata na kausap nito kanina. Napatunga nga naman si Helena at hindi agad nagawang makakilos. Animoy naging statwa na siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Nox. Hindi naman kasi mahilig sa physical contact si Nox noon. Ni halos ayaw pa nga lumapit sa kanya ni Nox noon. Tapos bigla na lang nito yung ginawa. Literal na naging balang mundo niya.
Matapos ang charity visit ay nagpasya si Nox na mauna na silang umuwi, ngunit nagkaroon naman ng gulo at nagkapalitan ng putok ng mga baril. Nagsisigawan dahil sa takot ng mga bata at ang iba pang mga tao. Ginawa ni Halina ang lahat para protektahan si Nox, ngunit dahil sa mag-isa lang siya at marami ang kanilang kalaban, nagawa silang madakip at dinala ng mga kalaban sa isang warehouse na hindi nila alam kung nasaan. "Get off him!" Galit na sigaw ni Nox nang sandaling tanggalin ang piring sa kanyang mga mata at nakita kung paano subukang pagsamantalahan ng noon ay walang malay na si Gael. "Fuck! Let go of him!" Sinubukan ni Nox na makawala mula sa pagkakagapos niya, ngunit masyado yon na mahigpit. Kahit anong gawin niya ay hindi siya makawala. "Him?" Natatawa na sabi ng isang lalaki na sinubukan na hubarin ang damit ni Gael. "Are you sure that your bodyguard is a he?" "I said let go of him, don't hurt him." Tinigil na nga ng lalaki ang pagtanggal sa botones ng suot na damit ni Gael. "Mr. Whoever you are, alam niyo ba kung anong totoo? Na ang bodyguard ninyo ay hindi isang tunay na lalaki. Siya ay nagbabalat kayo lamang. Isa siyang babae at all this time ay nililin lang niya lang kayo." "What do you mean?" Gulat na wika ni Nox. "Ang babaeng ito ay hindi si Gael, kundi si Halina Montefalco, ang nag-iisang anak ni Vladimir Montefalco na siyang leader ng Black Society Organization. Isang government organization at ang babaeng ito ay isa nilang undercover agent." Nagulat si Nox sa kanyang nalaman. Ngunit mas nangibabaw pa ang pag-aalala niya para kay Gael dahil baka kung anong gawin ng mga lalaki. Ilang sandali pa ay may galit na lalaki na pumasok sa loob ng silid kung nasaan sila at sunod niyang narinig ay ang mga palitan ng putok ng baril. "You stupid! Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang taong binabantayan ng walang kwenta na babae na yan ay ang anak ng Duke?" Ano?" Maging ang lalaki na yon ay nagulat din sa nalaman. "Wala ka talagang kwenta. Ang tanga-tanga mo, nahuli na nila tayo. Alam na nila kung saan natin sila dinala dahil sa buwisit na anak ng Duke na yan." Tinutok ng lalaki kay Nox ang hawak na baril at akmang kakalabitin na yon, ngunit ang hindi nito alam ay kanina pa nagkamalay si Halina. Mabilis itong kumilos at sinipang lalaki dahilan para mahulog mula sa kamay nitong baril. Mabilis naman na pinulot ni Gael ang nahulog na baril at habang papatayo ay kinalabit ang gatilyo at natumba ang isa pang lalaki. Ngunit nabitawan din agad ni Gael ang hawak na baril nang sipain ito ng isa pang lalaki na siyang nagsubok na hubaring kanina ang suot ni Gael at pinagtulungan-tulungan pa ng dalawang lalaki si Gael na bagaman nakakatama ay hindi rin makaya na mag-isang labanan ng dalawang lalaki. "Gael!" Malakas na sigaw ni Nox nang mapaatras si Gael dahil malakas itong nasipa ng isang lalaki. Ginawa ni Nox ang lahat para makawala siya mula sa pagkakagapos at nilabanan niya ang isa pang lalaki. Sunod-sunod din ang mga pagpalitan ng putok. Natumba si Halina dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ng lalaki at nakita niya naman ang baril na nasa may sulok na kung lalapit lang siya saglit ay maaabot niya na. "Ang dapat sa'yo, mamatay ka na!" Bumaling ang tingin ni Halina sa lalaki. Nasisipain na sana siya, ngunit dahil mabilis siyang kumilos ay nagawa niyang makagulong. Naabot niya ang baril at kaagad niyang tinutok sa lalaki at kinalabit ang gatilyo. Diretso ang bala sa dibdib nito kaya agad itong natumba. Sunod na tinutok ni Halina ang hawak niyang baril sa kalaban ni Nox na nagawa na rin na itumba si Nox. Ngunit bago pa man magawa ng lalaki, nasaktan ulit si Nox at natumba ito dahil diretso ang bala ng sentido sa ulo nito. "My lord!" Gael! Agad na tumayo si Halina para lapitan si Nox at dinaluhan. "Nasaktan ba kayo, my lord?" Nag-aalala na tanong ni Halina sa binata. "I'm fine." Bagaman nasaktan pa dahil sa natamo na malakas sa suntok, ayon ang sinagot nito. Kapag kuha na inabot ni Nox sa mukha niya at ikinulong sa mainit itong palad. Nalalasahan na ni Halina ang dugo sa kanyang mga labi. "You're hurt." "Ayos lang ako. This is nothing." "Maayos ka lang ba talaga?" Dumating na rin sa loob ng silid kung nasaan silang mga special forces na ang magulang pala ni Nox ang nagpadala
para iligtas sila at dinala silang dalawa sa ospital. Magkahiwalay pang kanilang sinakyan kaya nag-aalala si Halina para kay Nox. Tiningnan ni Halina ang mga kasama niya sa loob ng sasakyan. Kaya naman wala palang naging laban ang kalaban nila kanina dahil special forces ang dinala mula sa Italy. You look so scared. Akala ko ba matapang ka? Ha? Nagulat pa si Halina na magsalita ang lalaki na nasa harapan niya. Hinubad ng lalaki ang suot na kulay itim na bonnet na diretsong mask na rin at bumungad sa kanyang mukha ni Agent Black. Black? Gulat niyang pananasambit. Hello, gorgeous partner. Do you miss me? Nakangisi pa ito sa kanya. Paano ta kasama ka dito? Pinadala ko ng dad mo para iligtas kayo ni Nox. Hindi ka ba masaya na kasama mo na ulit ang sobrang gwapo mong partner? Alam na ni dad ang nangyari? Yes? Is he disappointed with me again? He's not, Black assured. Lalo pa ngayon na nahuli na si Lucien. Makakabalik na sa'yo ang ranggo mo. Hindi siya disappointed. Nag-aalala lang siya kaya pinadala niya ang pinakapogi mong partner para mag-ala knight in shining armor niyo ni Lord Nox. Hindi sila gaano nag-usap doon ni Black tungkol sa trabaho nila at nagtanong lang ito sa lagay nila. Nagpasalamat din naman si Halina dahil sa tulong nito. Kaya nagawa nila ni Nox na makaligtas at hindi rin nasaktan si Nox. Ang isa pa sa inaalala niya ay kung ano ang sasabihin sa kanya ni Lord Nox ngayon na alam na nito ang tunay niyang kasarian. Hindi niya muna nakita agad si Nox pagdating nila sa ospital dahil pinilit pa muna siya ni Black na ipagamot muna ang mga pasa at sugat na natamo niya. Nagalit pa nga si Halina dahil ang gusto niya ay makita agad si Nox. Chill, okay? Alangan naman na haharapin mo siya na ganyan ang itsura mo. Natatawa na sabi sa kanya ni Black dahil nanatili na masamang tingin niya dito. Magkikita rin kayo, don't worry. Nakibalita rin ako at maayos na rin daw ang lagay ni Nox. Hindi naman daw masyadong nasaktan ang alaga mo. Nang matapos linisan ng nurse ang sugat niya at makalabasan ng room kung saan siya dinala ni Black, ay naupo ito sa tabi niya sabay akbay. Tinanggal naman niya ang pagkakaakbay nito sa kanya. Lumayo ka nga sa akin, Black. Tell me honestly, paring Kael. Ano na naman? May something kayo nung alaga mo na anak ng duka, no? What? Si Nox. Siya ang boyfriend mo, hindi ba? What the heck? What are you talking about? Lumayo sa kanya si Black. Hindi ba kayo? Hindi. And mind you, ang alam niya ay lalaki ako. Nako, lagot na. Natakpan nito ang sariling bibig. Bakit? Ang sabi ko sa dad mo, ay boyfriend mo siya. That's why you died just to save him. Ano? Malakas na sabi niya. Bakit mo naman sinabi yung kay dad? Teka, totoo ba na sinabi mo yan sa kanya? Yep. Bago ito nakahiga sa kama na kinauupuan nila. Okay lang yun. Totohanin niyo na lang. Hindi naman alam ni Halina kung talaga nga ba nagsasabi ng totoo si Black. Minsan kasi ay hindi rin niya ito mapagkakatiwalaan dahil malokong tao talaga itong si Black. Pero sobrang magaling naman sa trabaho. Sayang siya lang talagang madalas itong pagtripan. Hindi niya na din nalinaw kay Black kung totoo ba ang sinabi nito dahil tinulugan na siya nito. Kaya naman ay iniwan niya na lang muna si loob si Black at pumunta sa kabilang silid kung nasaan si Nox. Pagpasok niya sa loob ay naroon pa mga magulang ni Nox na nagpaalam na iiwan muna sila sandali para makapag-usap sila na maayos. Nag-aalangan naman na lumapit si Halina sa tabi ni Nox na titig sa kanya. Ayos na pang pakiramdam mo? Nauutal niya pang tanong. Yes, sagot nito habang hindi pa rin naalis ang seryosong tingin sa kanya. What about you? Nagabot mo ba ang mga sugat mo? Oo. Natahimik na silang pareho pagkatapos nun. Ngunit ang tingin sa kanya ni Nox ay hindi pa rin naaalis. Para bang naghihintay ito sa kung ano man ang susunod niya na sasabihin. Ngunit hindi pa alam ni Halina kung paano niya sisimulan ang lahat ng paliwanag niya.
Huminga ng malalim si Nox at ito nang unang nagsalita. So, you're a girl? Tumungo si Halina bago yumuko. I'm sorry for lying. Natahimik si Nox kaya mas lalo siyang kinabahan dahil baka magalit ito sa kanya. Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito at ngumiti sa kanya si Nox. I can't believe this. Hindi mo kapaniwala na sabi nito. All this time I thought I was gay because I was attracted at you. Nagkamali lang pala ako dahil isa ka palang babae. Natigilan si Halina sa kanyang narinig at nung unay iniisip niya pa na nagkakamali lamang siya ng pagkakarinig. Nang mapansin naman ni Nox ang gulat at pagtataka sa mukha niya, ay ngumiti ito sa kanya bago inabot ang kanyang kamay. I like you, Gael. Or Halina Montefalco. Kahit nung hindi ko pa alam na babae ka, gusto na kita. Gusto mo ko? Yes, gustong gusto kita. Nasa sobrang pagkagusto ko sa'yo, ay mahal na rin kita. Sa labis sa gulat ay hindi naman siya nakagalaw. Hindi pa tuluyan na naproseso sa utak niya ang sinabi nito. Are you okay, Gael? Mahal din kita. Bulalas niya kaya si Nox naman ngayon na natigilan. Mahal mo rin ako? Imbis na sumagot agad ay niyakap niya ito ng mahigpit. Mahal din kita, Nox. Mahal na mahal din kita. Pumatak ang luha sa mga mata ni Nox dahil hindi ito makapaniwala. Really? I can't believe this. Nang araw na yon ay nilinaw ni Halina ang lahat kay Nox at ang dahilan niya kung bakit siya nagpanggap na lalaki sa sinabi niya rin dito. Sinabi niya rin ng totoo na siya at ang babae na naka one night stand nito sa club ay iisa. At alam din pala yun ni Nox na patunayan nito na siya nga ang babae naka one night stand nito noong nalaman ni Nox na babae pala siya at hindi rin nagsalita sa kanya si Nox dahil inililihim niyang totoo rito. Naiintindihan naman daw nito ang dahilan niya. Nilinaw pa rin sa kanya ni Nox na hindi na nito mahal si Lovely. Matagal na daw na nawala ang pagmamahal nito kay Lovely at kaya lang daw ito bumalik sa bansa para makita si Lovely bago ilibing para masabi nito ng personal na napatawad na nito si Lovely nang sa ganun daw ay hindi maging hadlang ang galit ni Nox sa pagtawid ni Lovely sa kabilang buhay. Samantalang nalaman nila na si Andrew pala nagturo sa mga kalaban kung nasaan sila nung araw na dinukot sila ng mga ito. Ginawa yun ni Andrew dahil sa labis sa galit para kay Nox. Ngunit nung ginawa ni Andrew yon ay hindi pa nito alam na si Halina ang naka-assign sa misyon na bantayan ng mafia boss na si Lucien. Sadyang labis na galit para kay Nox ang naging dahilan nito. Sa kabila noon ay nagawa rin ni Nox na patawarin si Andrew. At this time, pinatawad nito si Andrew ng buong buo at pinili ni Nox na kalimutan ng mali na nagawa nito noon. Nung malaman nga ni Andrew ang totoo tungkol kay Halina, ay nagalit din ito sa kanya ngunit wala nang nagawa dahil nasa kulungan na. Humingi ng tawad si Halina kay Andrew at kahit pag gano'n ang ginawa nito sa kanila, lumabas din ang investigation tungkol sa case noon ni Lovely. At malaman na kaya na nasa airport ito noong buong araw na nangyari ang gulo dahil sa nais daw talaga ni Lovely na tumakas mula kay Andrew dahil sa sobrang pananakit nito sa kasintahan. Galing ko, no? Nahulaan ko ng feature niyo ni Lord Nox kaya inunahan ko na kayo na magsabi kay Boss V. Sabi sa kanya ni Black, sabay akbay habang pinapanood nila ang kanyang ama at magulang ni Nox na nagsasaya. It turns out too, totoo pala ang sinabi ni Black na sinabi nito sa kanyang ama na boyfriend niya si Nox. Kaya nang araw na makaligtas sila mula sa mga dumukot sa kanila, ay lumipad ang kanyang ama papuntang Italy para formal na makilala si Nox at ang pamilya nito. Lumayo ka sa asawa ko. Kung ayaw mong putulin ko yung kamay mo. Banta ni Nox kay Black na agad niyang inalis ang pagkakaakbay sa kanya at tinaas pa ang dalawang kamay. Whoa, chill, jellyfish! At jellyfish ang tawag ni Black kay Nox dahil sa masyado raw itong seloso sa asawa niya. Kaya sa tuwing nakikita nga sila, ay hilig ni Black ang asarin si Nox. Huwag kang makulit dyan, blackheads. Alam mo naman yung best friend naman ang naglilihi eh. Hinila ng mga kaibigan ni Nox si Black at inakbayan pa.
And yes, buntis na ngayon si Halina at si Nox ang naglilihi. Hindi niya alam kung paano nangyaring si Nox ang naglilihi, pero ayos na rin para hindi na siya mahirapan. Ilang buwan na nga lang mula nung naging opisyal sila, ay inalok siya ng kasal ni Nox na hindi niya naman tinanggihan. Bumalik na rin naman kay Halina ang rank niya, ngunit nang malaman niya na siya ay nagdadalang tao, ay mas pinili na lang niya na umalis sa organization para mag-focus sa kanyang pamilya. Supportive rin naman sana si Nox sa trabaho niya, ngunit sadyang mas gusto niya lang talaga na ibigay ang buo niyang atensyon sa pamilya niya at para maiwasan na rin na malagay sa panganib ang buhay niya. At dahil nga sa isang rule sa kanilang organization na saka lamang sila makakaalis sa kanilang trabaho kung sila magkakaroon na ng pamilya, walang naging problema ang pag-alis ni Halina, ngunit kailangan na maging tikom ang bibig niya kahit anong mangyari. Masaya rin ang kanyang ama sa naging desisyon niya na mag-focus na lamang sa pamilya niya para raw lagi na rin kampante ang isip nito. "Thank you for loving me, my wife." Malambing na sabi sa kanya ni Nox na nakayakap sa kanya ng mahigpit at naglalambing. "And thank you for loving me too, my lord." Sabi niya bago hinalikan ng pisngi nito. "Mahal na mahal kita, kahit anong mangyari." Lumayo sa kanya si Nox. Kinulong sa mainit itong palad ang mukha niya at saka malambing na umiti. "Mahal na mahal din kita, my queen. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin." Bago nito nilapit ang mukha sa kanya at sinakop ang kanyang labi. Much like a storybook ending, their love journey is bound for happily ever after. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!